Welcome back sa ating munting channel mga kagrasa. So dito tayo, mayroon tayong ibabahagi sa inyo ngayon. Differential ng Isuzu mga kagrasa, malaki ng clearance, maingay. So dito ay bubuksan natin, babaklasin natin kung bakit mayroong maingay para malaman natin kung ano yung nasira doon sa ilalim. So kapag ganito yung gagawin mga kagrasa, talagang ubusan ng lakas. So dito tatanggalin natin yung gear oil, tapos axle, hugutin natin, tapos ibababa natin yung differential. So pagka binaba natin to mga kagrasa, mayroon naman yan dalawang tornilyo para ipulir natin para bumuka siya. So pagkatapos ilalaglag mo lang yan kasi babagsak naman yan mga kagrasa, at saka hindi mo na kailangan gamitan ng chin block pa. So dito ay inumpisahan na namin na magbaklas. So para malaman natin kung ano ba ang nagiging problema sa loob, dahil malaki na yung baklas clearance. So yun, natanggal na natin yung differential flange. So tatanggalin na natin yung pinion gear mga kagrasa. So habang nagtatanggal kami dyan mga kagrasa, shout out pala kay Dance TV30, kay Alvin Aurea, Orlando Musgida Jr., kay WGL Kongkoy's Mix Vlog mga kagrasa, shout out. Kay Boss Brian, kay WGL Official mga kagrasa, support natin yung kagrasa nating mga vlogger. So yun, medyo matigas, kailangan na nating saltik-saltikin yan para bumuka at kaya ng sikwatin. So ayan, sinisikwat na namin yan, medyo matigas. Madali lang naman yan pag nagbaklas tayo dito. Madali lang naman tandaan yan, hindi katulad ng isang makina, napakaraming pyesa. Ito napaka basic lang yan mga kagrasa. So dito ay ipapakita namin kung paano ba mag overhaul, para kung sakaling kayo ang nasa emergency situation kayo mga kagrasa, mayroon kayong idea kung paano ba ang laman, paano ba baklasin. So ayan mga kagrasa, yun, lumabas na yung ating pinion gear. Kaya pala durog na yung pinion gear natin. Ayan, bungi-bungi na mga kagrasa. So ayan, tuloy-tuloy ang baklas para ma-check natin kung ano pa ang nagiging sira sa loob. So yan, sa ilalim sira na rin yung ating pilot bearing. So yun ang importante, kailangan nating mabaklas yan. So bago mabaklas yung pilot bearing, so kailangan mo munang tanggalin tong spider gear. So yung nasira mga kagrasa, ang tawag nun is pinion gear. So ito namang babaklasin namin nasa spider gear naman ang tawag niyan mga kagrasa. Sa loob ng spider gear, nandoon na yung planetary gear sa loob niyan mga kagrasa. So hindi ko na binuksan dahil wala namang problema yung planetary gear niyan. So ayan, babaklasin lang natin para matanggal yung mga papalitan na sira katulad ng pinion gear. So ayan, basic lang naman mga kagrasa, kaya lang yung basic niya medyo ubusan talaga ng lakas dahil mabigat. Kung meron kayong mga kompletong tools, pwede nyo naman gamitan ng chin block para hindi na buhat-buhat. So yun mga kagrasa, kaya tinanggal namin yung spider gear dahil palitan natin ito na yung pamalit natin. Ito na yung surplus na pinabili ko dahil matibay yung surplus kaysa mga Taiwan, China. So ayun, ito na yung bagong pilot bearing, kinakabit ko na. So yung importante dito mga kagrasa, yung pag-aasimbol, dahil hindi rin biro kapag nagkamali kayo dito, maaaring malaki ang damage. So kaya ako ginawa yung video na ito para meron kayong idea at meron kayong kunting kaalaman kung ano ang dapat gawin, at saka anong importanteng hindi makakalimutan. So ayan, kakabit na natin yung surplus na pinion gear. So ayan, balik na natin yung
yung cap ng ating pinion gear. So habang kinakabit ko yan mga kagrasa, basic lang naman yan. Shout out muli kay Dance Mechanic. Shout out idol mga kagrasa kay Arnold Francia. Maraming salamat sa suporta. O yun, sa mga kasama ko sa trabaho na sila si Arnolfo Beltran, Arnel, shout out. So ito mga kagrasa, binubuo na namin, tapos na namin kinabit yung pinion gear. So yun mga kagrasa, dito ay crucial na, kumbaga ito yung importante sa lahat mga kagrasa, kasi yung pinagkakabit namin kanina basic lang yun, pero ito kailangan wag nyong kalimutan na i-adjust ng maayos to mga kagrasa, dahil yun ang importante. Kumbaga sa makina ay ginagawa namin dyan, tina-timing kumbaga sa makina. Ito naman ang ginagawa namin ngayon dyan, binibigyan ng tamang clearance yung pinion at saka spider gear. So dito pinipihit ko yung adjuster para lumapit yung spider gear doon sa pinion, para lumiit yung clearance. So ang higpit dito mga kagrasa, pahigpit yan. Sa kabila mga kagrasa, paatras ka. Kumbaga parang hindi naman makakaabante kapag hindi mo luwagan doon sa kabila. So kailangan bago mo iaabante yan, luluwagan mo banda sa kabila. Ngayon kapag wala na siyang clearance, saka mo na pipihitin pabalik. Mga atras abante lang yung mga kagrasa, sa kabila atras, ito naman abante. So ganoon lang mga kagrasa. So pagka nag-adjust pala kayo dito, yung bearing cap natin, wag nyo munang higpitan. So kung mapapansin nyo, hindi pa siya nakahigpit, maluwag pa yan, dahil kapag sinagad nyo na ng higpit mga kagrasa, mahihirapan kayong mag-adjust yan, mahihirapan kayong magpihit yan dahil matigas na siya. So ayun, advice ko sa inyo, wag nyo muna siyang higpitan. So kailangan bigyan nyo muna siya ng tamang clearance bago nyo higpitan yung bearing cap natin. Ayan. So ayun, ina-adjust na namin, binibigyan na ng tamang clearance yung pinion to spider gear mga kagrasa. So ayun, kung magtatanong kayo kung anong size ng clearance dyan sa pinion to spider gear mga kagrasa, so kung kabisado nyo yung pillar gauge mga kagrasa, ang binibigay ko lang dyan is nasa 14,000 aban inch, o pwede rin 16, nasa sa inyo, halos parehas lang naman ang kapal dyan. Basta ang importante mga kagrasa, may clearance, kasi pagka walang clearance yan mga kagrasa, naku po, goodbye kayo dyan. Saka secure nyo talaga yung higpit nyan, dahil yan ang purisado kapag tumatakbo yung truck natin. So ayun, nabibigay na namin yung tamang clearance. Huwag yung kalimutan i-lock yung ating adjuster, kasi yung adjuster na yan meron siyang lock para hindi siya matanggal. So dito ay kinakabit na namin, hindi ko na pinatagal pa, kumbaga banat na kaagad para matapos na. Alright, so para matesting na natin, ito ay kinukumpleto na lang namin mga kagrasa, para matesting na natin, kasi ang pinaka-importante doon yung magbibigay ka ng tamang clearance kapag nag-overhaul kayo ng differential. So ayun, kukumpletuhin na lang to, lalagyan na lang natin ng gear oil, tapos propeller, kabit, para matesting na mga kagrasa. So sana meron kayong nakuhang idea sa munting vlog. Huwag niyo kalimutang mag-like, subscribe, hit the bell para updated kayo sa susunod ko video mga kagrasa. Alright, maraming salamat sa suporta. God bless sa atin mga kagrasa. Maraming salamat sa inyo. Alright.